Sa magandang araw sa inyong lahat. Ating pagpapatuloy ang pagbasa ng Biblia ng Diyos at ito ay mababasa sa Hukom, Kapitulo 10. Ito ay sina Hukom Tola at Hukom Hair. Hukom Kapitulo 10. At pagkamatay ni Abimelech ay bumangon doon upang magligtas sa Israel si Tola na anak ni Pua, na anak ni Dodo na lalaki ng Isakar, at siya'y tumahan sa Samir sa lupaing maburol ng Ephraim. At siya'y naghukom sa Israel ng 23 taon at namatay at inilibing sa Samir. At pagkamatay niya ay bumangon si Hair na Galadita, at siya'y naghukom sa Israel ng 22 taon. At siya ay may 30 anak na sumasakay sa 30 asno, at sila ay may 30 bayan na tinatawag na Habod Hair hanggang sa araw na ito na nangasalupay ng Galaad. At namatay si Hair at inilibing sa Kamon. At ginawa uli ng mga anak ni Israel ang kasamaan sa paningin ng Panginoon at naglingkod sa mga Baal at kay Astarot at sa mga Diyos sa Syria, at sa mga Diyos sa Sidon, at sa mga Diyos sa Moab, at sa mga Diyos na mga anak ni Ammon, at sa mga Diyos ng mga Pilisteo. At pinabayaan nila ang Panginoon at hindi naglingkod sa Kanya. At ang galit ng Panginoon ay nagalab laban sa Israel at pinagbili niya sila sa kamay ng mga Pilisteo at sa kamay ng mga anak ni Ammon. At kanilang pinahirapan at pinighati ang mga anak ni Israel ng taong yaon. 18 taon pinighati ang lahat ng mga anak ni Israel na nangasadako roon ng Hordan sa lupain ng mga Amoreo na nasa Galaad. At ang mga anak ni Ammon ay tumawid sa Hordan upang lumaban naman sa Huda at sa Benjamin at sa sambayan ni Ephraim, na anupat ang Israel ay totoong pinapaghinagpis. At dumaing ang mga anak ni Israel sa Panginoon na sinasabi, kami ay nagkasala laban sa iyo, sapagkat amin pinabayaan ang aming Diyos at kami ay naglingkod sa mga Baal. At sinabi ng Panginoon sa mga anak ni Israel, di ba pinapaginglaya ko kayo sa mga taga-Ehipto at sa mga Amoreo at sa mga anak ni Ammon at sa mga Pilisteo? Ang mga Sidonyo man at ang mga Amalesita at ang mga Maonita ay pumigati rin sa iyo, at kayo'y dumaing sa akin at pinapaginglaya ko kayo sa kanilang mga kamay. Gayon may pinabayaan ninyo ako at kayo'y naglingkod sa ibang mga Diyos, kaya't hindi ko na kayo palalayain. Kayo yumaon at dumaing sa mga Diyos na inyong pinili. Palayain kayo nila sa panahon ng inyong kapighatian. At sinabi ng mga anak ni Israel sa Panginoon, kami ay nagkasala, gawin mo sa amin anumang iyong mabutihin. Isinasamo namin sa iyo na iligtas mo lamang kami sa araw na ito. At kanilang inihiwalay ang mga Diyos ng iba sa kanila at naglingkod sa Panginoon. At ang kanyang kaluluwa ay nagdalamhati dahil sa karalitaan ng Israel. Nang magkagayo ang mga anak ni Ammon ay nagpipisa at humantong sa Galaad, at ang mga anak ni Israel ay nagpipisa at humantong sa Mispa. At ang bayan at ang mga prinsipe sa Galaad ay nasangusapan. Sinong tao ang magpapasimulang lumaban sa mga anak ni Ammon, siya ay magiging pangulo ng lahat ng taga-Galaad. Si Hefte nga na Galaadita ay lalaki makapangyarihang may tapang, at siya ay anak ng isang patutot. At si Hefte ay naging anak
ni Galaad. At ang asawa ni Galaad ay nagkaanak sa kanya ng mga lalaki. At nang magsilaki ang mga anak ng kanyang asawa ay kanilang pinalayas si Hepte at sinabi nila sa kanya, ikaw ay hindi magmamana sa sambahayan ng aming ama sapagat ikaw ay anak ng ibang babae. Nang magkagayoy tumakas si Hepte sa harap ng kanilang mga kapatid at tumahan sa lupain ng Tob. At doon nakipisan kay Hepte ang mga lalaking walang kabuluhan at nagsilabas na kasama niya. At nangyari pagkaraan ng ilang panahon na mga anak ni Amon ay nakipagdigma sa Israel. At nangyari nang lumaban ang mga anak ni Amon sa Israel na ang mga matanda sa Galaad ay naparoon upang sundin si Hepte mula sa lupain ng Tob. At kanilang sinabi kay Hepte, halika't ikaw ay maging aming pinuno upang kami ay makalaban sa mga anak ni Amon. At sinabi ni Hepte sa mga matanda sa Galaad, di ba kayo'y napuot sa akin at pinalayas ninyo ako sa bahay ng aking ama at bakit kayo'y naparirito sa akin ngayon pagka kayo'y nasa paghinagpis? At sinabi ng mga matanda sa Galaad kay Hepte, kaya't kami ay bumabalik sa iyo ngayon upang ikaw ay makasama namin at makipaglaban sa mga anak ni Amon at ikaw ay magiging pangulo namin lahat na taga-Galaad. At sinabi ni Hepte sa mga matanda sa Galaad, kung pauwiin ninyo ako upang makipaglaban sa mga anak ni Amon at ibigay ng Panginoon sila sa harap ko, magiging pangulo ba ninyo ako? At sinabi ng mga matanda sa Galaad kay Hepte, ang Panginoon ang maging saksi natin. Tunay na ayon sa iyong salita ay siya namin gagawin. Na magkagay si Hepte ay yumaong kasama ng mga matanda sa Galaad at ginawa nila siyang pangulo at pinuno at sinalita ni Hepte sa Mispa ang lahat ng kanyang salita sa harap ng Panginoon. At nagsugo si Hepte ng mga sugo sa hari ng mga anak ni Amon na nagsasabi, anong pinakikialam mo sa akin na ikaw ay naparito sa aking upang lumaban sa aking lupain? At isinagot ng hari ng mga anak ni Amon sa mga sugo ni Hepte sapagkat sinakop ng Israel ang aking lupain nang siya ay umahong galing sa Egypto mula sa Arnon hanggang sa Habok at hanggang sa Jordan. Kaya't ngayon ibalik mo ng payapa ang mga lupain iyon. At nagsugo uli si Hepte ng mga sugo sa hari ng mga anak ni Amon. At kanyang sinabi sa kanya, ganito ang sabi ni Hepte, hindi sumakop ang Israel ng lupain ng Moab o ng lupain ng mga anak ni Amon. Kundi nang sila'y umahon mula sa Egypto at ang Israel ay naglakad sa ilang hanggang sa dagat na mapula at napasa Kades. Nagsugo nga ang Israel ng mga sugo sa hari sa Edom na nagsasabi, sinasamo ko sa iyong paraanin mo ako sa iyong lupain ngunit hindi dininig ng hari sa Edom. At gayon din nagsugo siya sa hari sa Moab ngunit ayaw siya at ang Israel ay tumahan sa Kades. Nang magkagayoy naglakad sila sa ilang at lumiko sa lupain ng Edom at sa lupain ng Moab at napasadakon sila nga ng lupain ng Moab at sila ay humantong sa kabilang dako ng Arnon. Ngunit hindi sila pumasok sa hangganan ng Moab sapagkat ang Arnon ay siyang hangganan ng Moab. At nagsugo ang Israel ng mga sugo kay Sehon na hari ng mga Amoreo na hari sa Hesbon at sinabi ng Israel sa kanya, sinasamo namin sa iyo na paraanin mo kami sa iyong lupain hanggang sa aking dako. Ngunit si Sehon na hindi tumiwala sa Israel upang paraanin sa kanyang hangganan, kundi pinisan ni Sehon ang kanyang buong bayan at humantong sa Haas at lumaban sa Israel. At ibinigay ng Panginoon ng Diyos ng Israel si Sehon at ang kanyang buong bayan sa kamay ng Israel. At sinaktan nila sila. Sa gayon inari ng Israel ang buong lupain ng mga Amoreo na mga taga-roon sa lupain iyon. At kanilang inari ang buong hangganan ng mga Amoreo mula sa Arnon hanggang sa Habok at mula sa ilang hanggang sa Jordan. Ngayon nga inalisan ng ari ng Panginoon ng Diyos ng Israel ang mga Amoreo sa harap ng bayang Israel
at iyo bang aharin ang mga iyan? Di mo ba rin ang binigay sa iyo ni Chemos na iyong Diyos upang ariin? Sino man niyang inalisan ng ari ng Panginoon naming Diyos sa harap namin ay aming aariin. At ngayon gagaling ka pa ba sa anumang parang kay Balak na anak ni Zippor na hari sa Moab? Siya ba'y nakipagkalit kailanman sa Israel o lumaban kaya sa kanila? Samantalang ang Israel ay tumatahan sa Hezbon at sa mga bayan nito, at sa Aroer at sa mga bayan nito, at sa lahat ng bayan na sa tabi ng Arnon, na 300 taon, bakit hindi ninyo binawi ng panahong yaon? Ako nga'y hindi nagkasala laban sa iyo, kundi ikaw ang gumawa ng masama sa pakipagdigma mo sa akin. Ang Panginoon ang hukom ay maging hukom sa araw na ito sa mga anak ni Israel at sa mga anak ni Amon. Ngunit hindi dininig ng hari ng mga anak ni Amon ang mga salita ni Hepte at pinaalam sa kanya. Nang magkagayoy ang Espiritu ng Panginoon ay sumakay Hepte at siya ay nagdaan ng Galaad at Manases ay nagdaan sa Mispa ng Galaad at mula sa Mispa ng Galaad ay nagdaan siya sa mga anak ni Amon. At nagpanata si Hepte na isang panata sa Panginoon at nagsabi, kung tunay na iyong ibibigay ang mga anak ni Amon sa aking kamay, ay mangyayari nga na sinumang lumabas na sumalubong sa akin sa mga pintuan ng aking bahay, pagbalik kong payapa na galing sa mga anak ni Amon ay magiging sa Panginoon at aking ihandog na pinakahandog na susunugin. Sa gayoy nagdaan si Hepte sa mga anak ni Amon upang lumaban sa kanila at sila'y binigay ng Panginoon sa kanyang kamay. At sila'y sinaktan niya na hindi kawasang pagpatay mula sa Aroer hanggang sa Minit na may 20 bayan at hanggang sa Aberkeramim. Sa gayoy sumuko ang mga anak ni Amon sa mga anak ni Israel. At si Hepte ay naparoon sa Mispa sa kanyang bahay at narito ang kanyang anak na babae ay lumalabas na sinasalubong siya ng pandereta at ng sayaw at siya ang kanyang buktong na anak. Liban sa kanya ay wala na siyang anak na lalaki o babae man. At nangyari pagkakita niya sa kanya na kanyang hinapak ang kanyang damit at sinabi sa aba ko, aking anak, pinapakumbaba mo akong lubos at ikaw ay isa sa mga bungabagabag sa akin sapagkat binuka ang aking bibig sa Panginoon at hindi na ako makapanumbalik. At sinabi niya sa kanya, ama ko, iyong ibinuka ang iyong bibig sa Panginoon, gawin mo sa akin ang ayon sa pinangusap ng iyong bibig. Yamang pinanghiganti ka ng Panginoon sa iyong mga kaaway, sa makatwid bagay sa mga anak ni Amon. At sinabi niya sa kanyang ama, ipagawa mo ang bagay na ito sa akin. Pahintulutan mo lamang akong 2 buwan upang ako'y humayot yumaon sa mga bundukin at aking itangis ang aking pagkadalaga, ako at ang aking mga kasama. At kanya sinabi, yumaon ka at pinapagpaalam niyang siyang 2 buwan at siya yumaon, siya at ang kanyang makasama, at itinangis ang kanyang pagkadalaga sa mga bundukin. At nangyari sa katapusan ng 2 buwan na siya ay nagbalik sa kanyang ama na ginawa sa kanya ang ayon sa kanyang panata na kanyang pinananata at siya ay hindi nasipingan ng lalaki at naging kaugalian sa Israel na pinagdidiwang taon-taon ng mga anak na babae ng Israel ang anak ni Hepte na Galaadita 4 na araw sa 1 taon. Hukom Kapitulo 12. At ang mga lalaki na ang Ephraim ay nagpipisan at nagdaan sa dakong hilagaan. At sinabi nila kay Hepte, bakit ka nagpatuloy na lumaban sa mga anak ni Amon at hindi mo kami tinawag upang yumaong kasama mo? Susunugin ka namin pati ng iyong bahay. At sinabi ni Hepte sa kanila, ako at ang aking bayan ay totoong nakipaglaban sa mga anak ni Amon at nang tawagan ko kayo ay hindi ninyo ako niligtas sa kanilang kamay. At nang makita ko na ako ay hindi ninyo iniligtas, ay aking inilagak ang aking buhay sa aking kamay
At ako'y nagdaan laban sa mga anak ni Amon at sila'y binigay ng Panginoon sa aking kamay. Bakit nga inahon ninyo ako sa araw na ito upang makipaglaban sa akin? Nang magkagayo, pinisa ni Jefte ang mga lalaki sa Galaad at nakipaglaban sa Ephraim. At sinaktan ng mga lalaki ng Galaad ang Ephraim sapagkat kanilang sinabi, kayo'y mga tanan sa Ephraim, kayong mga Galaadita sa gitna ng Ephraim at sa gitna ng Manases. At sinakop ng mga Galaadita ang mga tawiran sa Jordan sa dako ng mga Ephraimita at nangyari nang pagka sinabi ng mga tanan sa Ephraim na paraanin mo ako ay sinasabi ng mga lalaki ng Galaad sa kanya, ikaw ba'y Ephraimita? Kung kanya sabihin, hindi. Ay sinabi nga nila sa kanya, sabihin mong Sibolet at sinasabi niya Sibolet sapagkat hindi matumpakan sabihing matuwid kung makagayoy kanilang hinuhuli at pinapatay sa mga tawiran ng Hordan at nahulog ng panahon iyon sa Ephraim ay 42,000. At naghukom si Jefte sa Israel ng 6 na taon nang magkagayoy namatay si Jefte na Galaadita at inilibing sa isang bayan ng Galaad. At pagkamatay ni Yasib, son na taga Bethlehem, ang naghukom sa Israel. At siya ay nagkaanak ng 30 lalaki at ang 30 anak na babae ay kanyang ipinadala sa ibang bayan at 30 anak na babae ay kanyang pinasok mula sa ibang bayan para sa kanyang mga anak na lalaki. At naghukom siya sa Israel ng 7 taon. At si Ibsan ay namatay at nilibing sa Bethlehem. At pagkamatay niya si Elon na sa Bolonita at ang naghukom sa Israel. At naghukom siya sa Israel na 10 taon. At si Elon na sa Bolonita ay namatay at nilibing sa Ahalon sa lupain ng Zabulon. At pagkamatay niya si Abdon na anak ni Hilel na Piratonita ang naghukom sa Israel. At siya ay nagkaroon ng 40 anak at 30 apo na sumasakay sa 70 asno. At siya ay naghukom sa Israel ng 8 taon. At si Abdon na anak ni Hilel na Piratonita ay namatay at inilibing sa Piraton sa lupain ng Ephraim sa lupain maburol ng mga Amalesita.